Magandang hapon, Pilipinas. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Good news mga kababayan, humina na sa pagiging low pressure area na lamang itong si Bagyong Betty. Alas 10 na umaga na mataan po ang low pressure area sa layong 820 km silangan po yan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon wala pa rin itong epekto sa ating bansa. In fact, patuloy pa rin pong makakaranas ng fair weather condition ang bansa ngayong Webes. Pero syempre maghihanda pa rin po sa possible thunderstorms ngayong hapon o mamayang gabi. Ganun pa man, bukas ng hapon asahan na po natin ang mga pag-uulan sa Luzon, particular na dito sa may Bicol Region at probinsya ng Quezon. Makakaranas rin ng light to moderate rain showers ang Southern Luzon, Central Luzon at National Capital Region sa Sabado at Linggo. Kaya asikasuhin na po ang mga labahin ng makapagpatuyo ng mga damit this weekend. Magbabalik po kami makalipas lamang ang isang paalala. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Bagamat may weather disturbance, naging mainit pa rin ang panahon nating kahapon. Ayon po sa Pag-asa, pinakamainit dito sa may Davao City with 34 degrees Celsius. Habang nga sa Baguio City pa rin po na i-record ang lowest temperature ngayong araw with 14 degrees Celsius. Samantala sa ating World Weather News, inaasahan magla-landfall bukas ang severe tropical cyclone Nathan sa North Queensland sa bansang Australia. Kasalukuyan na sa Category 3 cyclone, taglay ng bagyong Nathan ang maximum sustained winds na 260 km per hour at kumikilos pa kanuran sa bilis na 13 km per hour. Inaasahan magdadala ito ng mabibigat na pag-uulan at mapanganib na storm tide, lalo na sa coastal areas sa pagitan ng Cape Melville at Cooktown and especially over the coast between Coen and Cape Tribulation ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Meteorology, maaari ring malagpasan ang highest tide of the year between Port Douglas and Innisfail sa pagdaan na naturang bagyo. Bukod po sa ating panahon, nakamonitor din ang Panahon TV sa significant weather conditions sa ibang bansa. Kaya manatili nakatutok sa Panahon TV weather updates. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang tabayanan ng aming susunod na update mamayang alas 3 ng hapon. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl, April Enerio. Magandang hapon.